Mapalad ang bumabasa ng salita ng tula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Bigyan ko lang muna ng pagre-review, Brother Camacho, yung aking pong tinalakay natin ng nakaraang Martes ng gabi. Kasi po, mayroon pa rin naniniwala, Brother Camacho, kaya ito yung ating tinatalakay, yung pagiging hindi pantay ng Ama ni Kristo sa Ama. Pero sana maintindihan ng mga manonood natin na totoo po sa kalagayang tao, mas mataas ang Diyos Ama doon po sa kalagayan ni Kristo bilang tao. Pero sa pagiging Diyos, mga kaibigan, sa mga sumusubaybay, ay pantayo ang ating Diyos, Ama at Kristo. Ayan po. Kaya yung pagiging katawan tao ni Kristo, yan po ay marami kayong mababasa sa loob ng, lalo na kung bagong tipan ang ating pag-uusapan, yung pagiging tao ni Kristo, yung sumisigaw na, o may dino Diyos, nung siya ay nasa krus ng Calvary. Yan din po yung pagiging tao ni Kristo na hindi nakakaalam ng kanyang oras ng pagdating. Po, kaya yun doon po sa mga naniniwala na si Kristo po ay tao. Po, yan din po talaga ang ating pong paniniwala, mga kapatid, mga kaibigang nanonood. Pero nagiging problema lamang nila rito, lalo-lalo na ang mga saksi. No, ito binabanggit ko po para maintindihan ng iba bakit tayo bumabanggit, hindi para manuligsa, para makita nila kung sino ang may dalang aral, kung ano ang kanilang tayo dito. Naniniwala ang mga saksi sa kanilang libro na si Kristo ay kasamang lumalang. At tinatanggap nila sa pahina 202 ng pangangatwiran sa kasulatan na tinatanggap nila na si Kristo ay Diyos. O, pero hindi siya Almighty. Ayan. Kaya lumalabas, Brother Fernando, dito na si Kristo ay medyo mababa sa Ama. Dito makikita pa rin natin sa ating pag-aaral na yung Diyos na nagsasalita sa matandang tipan ay hindi natin sinasabi na dito sa ating pag-aaral na yung si Kristo rin yung wala siyang Ama, ibig sabihin. Kasi akala nila, pag sinabi natin, si Kristo si Jehovah rin, o Yahweh si Kristo rin. Ibig natin tukuyin na may Ama rin si Kristo, kung tawagin din ay pwedeng ikapit yung salitang Ama, Yahweh, pwede din ikapit na El Shaddai, o kaya Elohim, o kaya Jehovah. Yun ang sinasabi natin sa ating pagtatalakay. Pero bigay ko muna sa iyo, Brother Camacho, pasadahan mo muna yan. Kagatulad nga ng ating pinag-uusapan, mga kaibigan, mga kapatid, marami hong nagkamali sa pag-aaral ng Biblia na inakala nila, no? Na actually iba-iba ang paniniwala nila, no? May nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay isa lamang a God o isang Diyos, small letter D, at ang Ama ay capital letter D. No? So tumutukoy na ang anak ay maliit lamang na Diyos, kapatid na Lino. Ayan. At ang Ama ang siyang pinaka-Diyos sa lahat na at marami rin naniniwala na ang anak ay nilikha lamang ng Ama. Ayan. No? Lahat po yan, mga kaibigan, mga kapatid, ay pag-uuriin natin sa banal na kasulatan ay hindi ho totoo, mga kaibigan, mga kapatid. Katulad na lamang ho, nabanggit na ng kapatid na Lino, yung paniniwala ng Jehovah Witness, no? Doon sa John 1:1, kapatid na Lino, dito ko sisimulan siguro. Yeah. At gusto kong basahin dito sa New World Translation nila. And the beginning, the Word was, and the Word was with God, and the Word was a God. Kapag titignan niyo po yung G rito ay naka-small letter G. Was a God. So dito lumalabas na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang Diyos, no?
o kaya ay nasa divinity lamang, ano ho, yan. Pero alam niyo mga kaibigan, ang tamang pagkakasalin po dapat niyan, hindi the word was a God, kundi dapat ay the word was God at capital G. Ayan ho, yan ho ang dapat na salin po dyan. Makikita po ninyo, meron po akong debate dyan. Punta lamang po kayo sa ating YouTube channel, type nyo lamang po yung Fernando B. Camacho Jr. at makikita na po ninyo dyan yung debate natin sa John 1:1 kung ano ang tamang salin. Ano? Ang tamang salin po dyan ay ang berbo ay Diyos. Hindi yung ang berbo ay isang Diyos. Yan. Kaya nagkamali ho ang Jehovah's Witness tungkol po sa pagsasalin ng partikular na talata po ito. Maliwanag po ang ating Panginoon ay ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Oh, at kung makapapansin niyo po kasi yung tawag dito sa balarilang Grego o maging sa Tagalog na mismo, kapatid na Lino, sa kanya pong grammar, sa kanyang syntax, ano? Sabi diyan, nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. Yun yung salitang suma sa Diyos, kapatid na Lino, ang ibig sabihin po niyan ay nasa harapan ng Diyos. Yan. Kasi ang ginamit diyan ay proston. No? Proston tayo, nasa harapan ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. Kaya dito mayroong dalawang persona na ipinakikilala si Apostol Juan. Sino po yung dalawang persona na ipinakikilala? Yung pong Ama at ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang berbo na nasa kalagayang Diyos din, na katulad ng kalagayan ng Ama. Ayan. At makikita natin na yung pong ipinapakilalang berbo na nasa kalagayang Diyos, pagdating sa talatang 14, ito ay nagkatawang tao. Yan. Sa kanyang pagkakatawang tao, tumahan ito sa gitna natin. At nakita ito ng nakita natin ito sa kwento ng Biblia at na talagang nanahan sa atin, ano? At siya, sabi nga doon sa talatang yun, puspos siya ng biyaya at ng katotohanan. Kaya kapatid na Lino, ano mang basahin nilang talata sa Biblia na ang Diyos, na si Jesus ay nauuhaw, kumain, nahirapan, nilampinan, ipinako sa krus, namatay, normal lamang po natin mababasa yun, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat mayroong Diyos na nagkatawang tao. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, Brother Lino. Ayan. Thank you, Brother Camacho, no? Sa mga nanonood, ayan, hinimay-himay na po ni Brother Camacho at dito po niya pinasimulan sa chapter 1 ng John. Naniniwala po tayo na iba yung Ama, iba yung Anak. Pagdating sa pagkapersona, sa pagiging Diyos, hindi naman ho sila magkaiba. O sa pagiging persona ho, magkakaiba ho sila, pero pagdating ho sa pagiging Diyos, yan, magkaparehas ho sila. Kaya yung pagiging hindi nila pantay, mga kapatid, mga kaibigan, yung pagiging hindi nila pantay doon sa pagiging kalagayang tao ni Kristo. Kasi inisa-isa na ni brother ni kapatid na Camacho na si Kristo'y nauwaw, si Kristo'y umiyak, si Kristo'y napagod, siya yung may dinodiyos sa krus ng Calvary, tapos siya yung namatay. Yan. Nagpapakita lamang na si Kristo dito ay talagang nasa kalagayang tao. Kaya kung meron man kayong mababasa na si Kristo ay dakila sa Ama, o sabihin natin na bakit kung si Kristo ay Diyos ay meron siyang dinodiyos, tatandaan ninyo na si Kristo po nasa kalagayang tao. O, yan po ang atin pong inihahayag ngayong gabi. Pero sa kabila ng pagiging tao ng ating Panginoon si Kristo, na doon na binanggit ni Brother Camacho sa chapter 1, na sa pasimula ay siya na po ay Diyos. Ayan, no? Hindi yung a God. Kasi yung definite article nila gusto ng saksi na ilagay na a, no? Yung definite article niyan. Kahit na wala naman yung definite article, pwede pa rin masabing siya pa rin ay Diyos. Yun. Ngayon, siguro dagdagan ko dito, Brother Camacho, total sinimulan mo na rin naman dito sa chapter 1, pasadahan ko yung verse 18. Yan, oo. Dumating ka sa chapter 14, yung Diyos na berbo
nagkatawan tao. Kaya sana makita ito ng mga mambabasa natin na yung bukod sa Ama, bukod yung Anak, ang pinag-uusapan dito, si Kristo ngayon na nagkatawan tao. Ha? At hindi ito yung Ama na nagkatawan tao, hindi rin ito yung banal na Espiritu. Ito po yung Anak. And pagdating po sa Anak, dahil nagkatawan tao, itong verbo, sabi sa atin sa verse 18, gusto ko rin basahin ito sa New World Translation. Ayan, kaya lang ito ay English. Ganito kababasahan sa verse 18 ng New World Translation, ganito po. No man has seen God at any time. The only begotten God. Ayun. Only begotten God who is in the bosom position with the Father is one that has explained Him. Ano ang ibig sabihin dito? Ang nakalagay sa kanila, kapatid na Camacho, alam ko meron kang hawak ng Tagalog, ay nasa only begotten God, isang bugtong na Diyos. Ayan. Nasa small letter D na small letter G. Ayan. Dito pinakikita nila na talagang pinipilit nilang ilagay si Kristo sa hindi pagiging pantay ng Ama. Pero pag tinignan po ninyo ito sa iba't ibang salin, katulad nito, meron akong salita ng buhay, ang magandang balita, Biblia. Pagkatapos ang bagong ang Biblia, saka ang salita ng Diyos. Pag tinignan po ninyo yan, sige, basahin natin ha. Dito muna, sa bagong ang Biblia. Para makita natin yung only begotten God, sa kanila lamang itong salin, sa kanila lamang itong gawa. Oo. Pero mapapansin nyo dito sa iba't ibang salin, hindi na ginamit dito yung small letter D o small letter G, kundi ito'y nasa capital G, nasa capital D. Okay, dito lumalabas sa sulat ni San Juan, ay sa pagiging Diyos, talagang si Kristo ay Diyos. Ayan, mamaya, nilalagay natin yung salitang tunay na Diyos mamaya. Kasi dito, tinatanggap ng saksi, Diyos nga, pero hindi tunay. O kaya naman ng iba na hindi ka pantay. Nasabi dito sa bagong ang Biblia, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos, yan, ang Diyos na tanging anak. Sa bagong ang Biblia, idinirekta na po dyan na salitang tanging Diyos anak. Sa salita ng buhay, ganito naman ang nakalagay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ayun. Maliwanag na naman yan. Dalawa ng salin. Ikatlong salin, magandang balita, Biblia, sa John 1:18. Kailanman, walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos. Ayan. Siya'y Diyos, lubos na minamahal ng Ama. Siguro mga kaibigan ko, mga kapatid na sumusubaybay, sapat na siguro itong apat na iba't ibang salin ng Biblia na ikukumpara sa aklat ng saksi na New World Translation na sumasang-ayon sa 1:18 na yung bugtong na Diyos dyan ay walang iba kundi si Kristo na sa pagkakasulat ng malaking letter D, isang malaking letter G. Sa kanila, small letter G. O kaya, makikita natin sa comparative study na mas nakalalamang pa ang iba't ibang salin na pabor sa paniniwala na si Kristo ay nasa kalagayang Diyos dito sa talatang 18. Brother Camacho. Brother Camacho, bigay ko sa'yo. Oo, at napakalinaw na rito, no? Maging doon sa mga translation na ating pong napakinggan, mga kababayan, mga kapatid, ano? Na talagang nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na Diyos, no? Alam niyo mga kapatid kung bakit isinalin po yung ganyan? Sapagkat sa original po na manuskritong Grego, kapatid na Lino, yan po ay nasa terminong monogenes theos. Na ibig talagang sabihin ay bugtong na Diyos. Ayan. No? Lalo na kapag titignan ninyo yung mga sinaunang mga manuskrito, yan po ay monogenes theos. Ano? May mga lumabas, kapatid na Lino, na mga bagong manuscript. Ito po yung mga pinakialaman na
ng mga Pinaligid. kinalikot na rin, no, ng mga ano, kaya may mga Greek text din na mababasa na monogenes vios. Pero ang titignan natin kung ano yung sinasabi doon sa pinaka mas nauna pang mga Greek text. Kasi yun ang mas reliable. At makikita nga natin, yan ay monogenes theos. Kaya tama lamang isalin po yan na bugtong na Diyos. Kaya nga itong ang Biblia, kapatid na Lino, nagkaroon ito ng revision. Yung binasa ninyo, no? Para ang ginagawa ng revision para mas maisalin ng tumpak, maibigay ng mas tama kung ano yung nasa talata. At mababasa nga natin dyan, talagang ang ating Panginoong Hesus, nang hindi pa siya nagkakatawang tao, talagang siya ay tunay na Diyos. Tinawag nga siyang monogenes theos o bugtong na Diyos. Napakalinaw na po yan at siya nga ay nagkatawang tao. Ayan. At huwag din natin isipin, mga kapatid, no, na ang ating Panginoong Jesucristo, para bagang katulad ng ginagawa ng iba, nakikipagpataasan sa Ama, hindi siya gano'n, no? Kundi katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ang ginawa pa nga niya, kung mababasa natin doon sa Pilipos, kapatid na Lino, no? Pilipos 2, sa isbayan, na ang ating Panginoon, sabi diyan, bagamat siya anyay nasa anyong Diyos, ang kanyang ginawa, inari niyang, sabi rito, no? Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Kaya ang ating Panginoon, nang siya narinito sa lupa, talagang mayroon siyang kinikilalang Diyos na kanyang pinagsusubmitan, kapatid na Lino. At yan ang Ama. Kaya sa isang talata, katulad ng nabanggit ninyo, nababasa roon, na ang Ama ay higit na dakila o lalong dakila kaysa kay Jesus. Kasi nga, ang ating Panginoong Jesus, nang siya nagkatuwang tao, ay nagpakababa sa kanya pong sarili at naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus. Matupad lamang yung hula ng Biblia upang ang tao'y magkaroon ng kasiguruhan ng kanyang kaligtasan. Kaya napaganda ng paksa natin, kapatid na Lino, ang pag-aaral tungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan din po ang magdadala sa atin ng tamang pananaw sa ating pagkaligtas, kapatid na Lino. Okay. Thank you, Brother Camacho. Ayan. Kaya, mga kapatid, ano po? Kaya kung meron man kayong maririnig na si Kristo ay hindi alam yung kanyang oras ng pagdating at yung kanyang nasa kusya ng Calvary na meron siyang dinodiyos, kung siya man ay Diyos, bakit meron siyang dinodiyos? At kung meron Diyos, kung Diyos si Kristo, bakit siya namatay? Ayan, tatandaan po ninyo ang pinag-uusapan dyan at pinag-aaralan natin yung tungkol sa pagiging tao ng ating Panginoon. Yung pagiging pagkakatawang tao ng berbo. Sana po ay maintindihan na yan ng ibang mga tumututol sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi ho naman natin nilalabanan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi naman ho natin kinukontra yung ganun paniniwala. Sapagkat totoo naman po na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nagutom, si Kristo ay merong dinodiyos. Totoo naman po yun eh. Kaya lang nagiging problema lang ho nila rito. Sa kabila ng si Kristo ay merong dinodiyos, sa kabila ng si Kristo ay nagkatawang tao, namatay, napagod, umiyak, ay hindi naman nangangahulugan na hindi na siya Diyos. Dito nagkakaroon ng maraming problema eh. Katulad nga doon sa Pilipos 2 na binabanggit ni kapatid na Camacho, meron kasi pong layunin, sana maintindihan ito ng mga manunod, ang dahilan kung bakit si Kristo nagkatawang tao. Ito pong pakatatandaan ng mga manunood at mga makikinig. Kasi nga po, ang tao ay nagkasala. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos at walang kailanman, walang kamatayan ang Diyos. Para mangyari yung tinatawag na pagtubos, para tayo ay isalba, kaya nga salvation. Kailangan tayong isalba, kailangan tayong iligtas. Magagawa lamang po yan. Ano po? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Kristo. Sa katunayan niya, binabanggit po yan na aklat ng Taga-Roma sa Kapitulo 8 mula sa 3 hanggang 4.
ang hindi magawa ng kautusan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, ayun, tayo ay tinubos. Kaya yung pagiging tao ni Kristo, yung pagkakatawan tao niya, yan po ang dahilan. Kaya ngayon Pilipos 2, nag-anyong alipin hanggang sa masunurin, hanggang sa kamatayan sa krus. O kaya pala yung katawan laman ni Kristo ay ibig sabihin ay inilagay po yun, inihanda ng Diyos para sa kanyang paghahandog doon sa krus ng Calvary. 10:5 ng aklat ng taga-Hebro. Inihanda ng Diyos yung kanyang katawan para ihandog. Kasi ang Diyos hindi mamamatay eh. Kailangan ni Kristo magkatawan tao. Kailangan ni Kristo bilang isang berbo magkatawan tao. Sana yun po ay maintindihan ng iba nating tagapakinig. Ngayon, Brother Camacho, punta tayo ng matandang tipan. Yes. Sudsurin natin itong, sino ba itong si Jehovah? Sino ba itong si El Shaddai? Sino ba itong si Elohim? Si Yahweh. Gaya na sinasabi natin nung una, hindi naman tayo nagpapaka-technical na kung tutuusin, kung talagang magiging stricto lang tayo, Brother Camacho, mas malapit-lapit pa yung talagang tunay na pangalan ng Diyos ay Yahweh. Kaysa kumpara doon sa salitang Jehovah. Tama. Diba? Again, Brother Camacho, alam natin sa ating pag-aaral, yung Ama tinatawag ding Jehovah. Ayan. Tinatawag ding si Yahweh. Pero dito sa pagkakataong ito, Brother Camacho, sino ba talaga yung nakipag-usap kay Moises? Sanang maintindihan ito ng iba, kapatid na Camacho, ay kaya dito na natin itinakbo kay Moises. Iniwan na natin yung si Jacob, iniwan na muna natin pansamantala si Abraham. Kasi yung Moises na ito, dito yung palasak sa mga istorya ng Biblia. Dito sila madalas sumuhugot kahit 10 utos, Sabat, yan, yung ika po, panahon pa ni Moises. Pero dito natin din huhugutin, Brother Camacho. Ibibigay ko sa iyo ito. Sino ba talaga itong kausap ni Moises? Sino ba talaga itong nagpakita? Sino ba talaga itong nagsalita ng si ako nga, Brother Camacho? Ayun. Unang-una mga kapatid, gusto kong makita ninyo, dito sa Exodus Kapitulo 3, talatay 14, ganito ho ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Ayun. Meron po nagpapakilala sa talata ng Biblia na nasa katagang ako nga, na siyang kausap po ni Moises. No? At makikita natin sa isang talata naman ng aklat pa rin ng Exodus, yun pong kausap ni Moises na nagpapakilalang ako nga. Pagdating sa Kapitulo 6, talatang 3, ganito na ang ating mababasa. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan mo ninyo, makapangyarihan sa lahat. Almighty. Yan. Ngunit sa pamamagitan ng ating pangalang, Jehovah, sa ibang salin ay Yahweh, noon ay hindi ako napakilala sa Kanya. O sa kanila. Ano yung pangalang ginamit po niya? Ano yung pagkakakilalang ibinigay niya? Yung binasa ho natin sa Kapitulo 3, talatang 14, yaong ako nga. Pansinin po ninyo mga kaibigan, yung Yahweh o Jehovah, siya rin po yung ako nga, at ang sabi dito sa 6:3, siya rin yung nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Kung babalikan natin yung mga tinura ng ating Panginoon Hesus doon sa aklat ng Juan Kapitulo 8, pansinin ho ninyo, ganito ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, napansin niyo ba? May may pagkakahawig, no? Ayan, tuloy pa natin. Bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ayun, maliwanag na nating nakikita, kapatid na lino, na yun palang kausap ni Moises,
yung Yahweh o Jehovah na nagbigay sa kanya ng 2 tapyas na bato, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo nung hindi pa nagkakatawang tao, kapatid na Lino. Ayan. Kaya, Brother Lino, bago pa nila ipangaral na si Kristo ay tao, nauna na tayo sa kanila eh. Amen. 1914 lang sila lumitaw eh. Tayo napakatagal na. Nauna pa natin ipangaral yan. Actually, kinopyangan lang nila sa atin yan eh. Pero ang masaklap nito, yung kalahati lang ng ating aral ang kinopya, yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Sana kinopya na rin yung kabuuan. Sapagkat ang katotohanan, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, siya na yung kausap ni Abraham at ni Moses na napakilalang si ako nga sa lumang tipan at sa pangalang Yahweh o Jehovah, kapatid na Lino. Ayan, thank you, kapatid na Camacho, no? Ay salamat mo sa maganda mong pahayag. Kaya dito sinasabi natin yung nagsalita doon sa matandang tipan, hindi na nagsalita sa bagong tipan eh. Doon sa salitang ang pagkakagamit, ako nga. No? Bigyan pa natin ng kaunting palaisipan. Pagpalagay natin, Brother Camacho, ito yung palagay lang natin. Alimbawa, yung nagsasalita doon sa matandang tipan ay si Jehovah, halimbawa, yun yung Ama. Ayan. Ibig sabihin, yung ginamit ni dito ng Ama na salitang ako nga, ay ibig sabihin, pantay pa rin sila ni Kristo dahil ang ginamit din ni Kristo sa 1858 ay ako nga. Diba? Tama. Ibig sabihin, ay kung sa kalagayang Diyos ang pag-uusapan na hindi sa kalagayang tao, ay pantay pa rin sila. Dahil ang ginamit nito, halimbawa, sinasakyan lang natin na yung mga alimbawang nagsalita sa kay Moises, ay ginamit ngay ako nga. Tapos si Kristo naman, sabi niya doon sa mga Hudyo, ay sabi niya ay wala pang, ano sabi doon, ay nakita mo na si Abraham, sabi ni Kristo. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ang sagot ni Kristo, bago si Abraham, ako nga. O ibig sabihin, talagang magpantay sila rito. Kung susundan natin yung kanilang argumento, hindi si Kristo itong nagsasalita sa panahon ni Moises. Lalong gaganda pa nga, kapatid na Lino. Lalong madidiin pa. Oo. Ay, ibig sabihin, talagang pantay. Hindi mababa si Kristo, mataas yung Ama. Mamaya uhugutin natin mamaya yung Almighty. Kasi akala nila, si Kristo hindi tinatawag na Almighty. Kaya dito, kaya isiningit ko muna pansamantalang, sige, tanggapin muna natin, halimbawa, yung Ama ito. Kasi pag nabasa naman natin na si Kristo tinawag na Almighty, may ibig sabihin, magkakapantay talaga sila. Hindi mahina, hindi mababa si Kristo, mataas ang Ama. Okay, dagdagan pa natin, Brother Camacho, doon sa sinasabi mo, si Kristo itong kausap ni Moises. Sa katunayan nga, minsan napakinggan ko nga yung kadebate mo na si Moses ba Kristiyano? Makikita natin, Brother Camacho, ugutin ko muna yung ginagamit mong talata sa 11 ng Hebrew. Si Moses, nung malaman niya na yung kanyang mga kababayan ay siya palang inaapi na alipin dyan sa Egypto, sabi nga ni Moises, nakitulad na nga siya, nakisama na nga siya na dalamhati, ika nga. Mata mo lamang niya si Kristo. Ibig sabihin, doon pa nang sa panahon niyan, kilala na ni Moises si Kristo. Pakinggan natin, nahiramin ko muna yung talatang ginamit ng Brother Camacho, ha? Ayan, sa 11 ng Hebrew. Ayan, alam mo, nangihiram lang ako dito sa gwapong itong partner ko, Ayan. Ayan, dito sa 24. Ayan. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Talatang 25. Na pinili pa ang setang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang
kabayaran. Alam mo, ang salita ng buhay, Brother Camacho, sa talatang Opo. ito, ang sabi pa rito ni Pablo, no? Minahalaga ang magdusa alang-alang kay Kristo. Mhm. Sabihin dito, Liwanag. kilala na ni Moises kung sino itong si ako ngang nagsasalita na siya mamaya babasahin natin yung dinadalanginan ni Moises na tinawag na Panginoong Diyos, na yung Diyos na yung tagapagmana. Mhm. Hindi ba, Brother Camacho? Tama Kaya po. dito mamaya, masusudsud natin yan mamaya. Kaya ibigay ko muna sa'yo, Brother Camacho. Kaya Oo. itong Kristo na nagsasalita, na gumamit ng salitang ako nga, yun din yung nagsasalita sa bagong tipan, lalo na nung ito'y sabihin ni Kristo sa mga Hudyo doon sa 8:58 ng Aklat ng San Juan. Kaya, Oo. Brother Camacho. Oo. Maliwanag na ang ating Panginoon hindi lamang umiral sa bagong tipan, kundi umiiral na siya bago pa ang bagong tipan. Ano? At pinili na nga siya ni Moises kaysa doon sa Ehipto. Yeah. Ano ho? Yan. Kaya napakalinaw. Kaya sabi ni isang talata, kapatid na lino ang ating Panginoon Kristo, siya yung kahapon, ngayon, at sa darating. Ayan. Kaya ang ating Panginoon, walang panahon na hindi siya umiral, mga kapatid. Isa pa, kapatid na lino, huhugot pa ako ng isang talata dito sa unang Korinto. Ito naman, ako naman nangihiram, kapatid na lino. Talata mo rin ito Unang Korinto, Kapitulo 10, talatay 4. Ayan. Ganito sabi sa atin, at lahat uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Nakita namin niyo, mga kapatid. Talaga palang umiiral ng ating Panginoong Kristo Babasa ko sa Magandang Balita, Biblia. At uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Ayun. Makikita natin kaya sa lumang tipan, kilalang kilala na ng lingkod ng Diyos ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga yun ang laging kausap ni Moises ang ating pong Panginoong Kristo. Kaya nang sabihin niya, bago ipanganak si Abraham, siya na, totoo yun, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ang ating Panginoon, siya rin yung nagbigay ng 2 tapyas ng bato sa bundok ng Sinai. Kaya pag pag-aaralan natin ang kadyusan ng ating Panginoon, masasakop natin pati pagbibigay ng 10 commandments, kapatid na lino kaya nagsabihin niya, if you love me, keep my commandments, kasama 10 utos doon at iba pang bahagi ng kautusan. Ngayon, mga kaibigan, napakalino na ating nabasa sa Biblia na umiiral na ang ating Panginoong Kristo sa lumang tipan, dangan nga lamang hindi pa siya nagkakatawang tao, kundi siya ay nasa kalagayang Diyos, kapatid na lino. Yan, kaya buti na inayahabol mo yan, Kaya sinisingit natin na dito sa panahon ni Moises, ang kausap dito niya si Kristo sa kalagayang pang-Diyos, hindi ito sa kalagayang tao, Kaya buti na isingit mo yan kasi yan ang ihahabulin ko Gawa ng yung pinag-uusapan naman natin, doon lamang sa bagong tipan, doon lamang nagkatawang tao si Kristo. Ay dito sa panahon nagsasalita sa matandang tipan, si Kristo na ito sa kalagayang Diyos. Yan. Kaya ito ikinaklaro natin sa mga manonood, sa mga makikinig, para nasusubaybayan tayo at naiintindihan at kung ano tinutumbok nating pag-aaral. Kaya Brother Camacho, kung hindi ito kasi kilala ni Moses, bakit pa siya ang sinasabi nga doon sa 11:24 hanggang 26, meron yun na maganda na yung kanyang buhay. Maginawa na. Maalwa na kanyang buhay sa Egypto Tinuring nga siyang anak na babae ni Paraon Pero nung nakita niya na yung nakilala niya yung Kristo, mas mainam pa magdusa ako alang-alang kay Kristo. Kasi pwede niya kilala si Kristo. Abay, sarap-sarap na ng buhay niya sa Egypt kababayan pa niya yung kanyang minsan napagbintang rin siyang umawat doon sa nag-aaway na nakita nakapatay siya ng Egyptio. Hindi ba? Kahit ikaw man, halimbawa, kung hindi mo kilala, bakit ka ba magsasakripisyo ng buhay mo kung hindi mo na makilala yung taong paglalaanan mo ng buhay
Kaya dito makikita natin na si Moses, kilala niya si Kristo. Kaya nga, alang-alang kay Kristo, ay mas matamisin pa niyang makasama ang bayan ng Diyos sa kadustaan. Matamulang niya si Kristo. Ayun. Kaya yan, maganda mga kaibigan, mga kapatid. Kaya kung maiintindihan lang sana ng mga tumututol na nagsasalita sa matandang tipan si Kristo, ay maniniwala na rin sila, Brother Camacho, yung binanggit mo nga kanina, sino ba ang nagbigay ng Ten Commandments? Sino ba ang sumulat ng Ten Commandments? Ay di walang iba kundi si Kristo. Kaya pwede sabihin, yung 10 utos, hindi kautusan ni Moses, kundi kautusan ni Kristo. Ano? Di ba? Sana ganun ang makita nilang isipan na yung Diyos palang kausap ni Moses na ang ginamit ay salitang ako nga. Ayan. Ngayon, may dudugtong ka pa, Brother Camacho, bago ko tumakbo rito sa GIS, no? Yung bilanggit mo sa unang Korinto. Sige, dakuan na natin yan, kapatid na Lino, para hindi na sila mabitin. No, kasi ganito kapatid kasi ginamit niyo yung GIS 4 ng unang Korinto. Gusto kong basahin yung batong ito na sumusunod sa kanila. Si Jehovah ito. Tama. Ngayon, para masabi ng mga kaibigan natin, si Jehovah yung bato roon. Sige, sundan natin. Binanggit nyo na si Kristo itong batong sumusunod sa kanila. Punta tayo sa Isaiah 26 talatang 4. Ganito ang nakalagay. Ayan. 26 talatang 4 ng Isaiah. Buklatin ko po, no? Yan, nabasa ko. Yan. 26.4 ng Isaiah. Magsitiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat nasa Panginoong Jehovah, ayan. Sa ibang salin niya ni Yahweh. Ayan. Sa Panginoong Jehovah ang walang hanggang bato. Ayun. Maliwanag ngayon dito. Ayan. Sino batong-batong ito na tinawag na Jehovah? Ay si Kristo rin sa unang Korinto 10.4 na yung binanggit na ni Brother Camacho. Tama ba, Brother Camacho? Opo. 26.4 na si Jehovah, walang hanggang bato na yung sumusubaybay sa Israel. Nasabi nga sa talata mong binanggit yung bato, spiritual, ay si Kristo. Ay yung Jehovah niyan, ay si Kristo, Brother Camacho. Tama po. Napakalinaw ho, mga kaibigan, mga kapatid. Wala namang ibang sumusubaybay sa bayan ng Diyos na bato, maliban yung kausap din ni Moises. Na ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya napakalinaw na po yan, mga kapatid. Wag lamang ninyong isara ang inyong isipan. Tignan po ninyo, kunin ninyo yung katotohanan. Sabi nga ng Biblia, kapatid na Lino, silang nangamamali sa diwa, darating din sila sa pagkaunawa. Kung bubuksan nila yung kanilang puso, yung kanilang isipan sa pagtanggap ng katotohanan. Hindi laging paglaban ang nasa isip natin. Pag nakita natin, nababasa na natin mula sa Biblia, abay tanggapin na ho natin, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat ito, ang atin namang itinuturo dito sa ayon sa kasulatan nating programa, talagang nababasa natin sa Biblia. At dito nga, titik sa titik pa nga, kapatid na Lino Kumbaga, letra por letra pa nga nating nababasa. Kaya mga kaibigan, wala na pong dahilan sa pagkakataon ito para di natin paniwalaan ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na Diyos na nagkatawang tao sa bagong tipan. Maraming mga talata nagpapatotoo sa Biblia. Katulad na nga nung nabasa ng kapatid na Lino na isinuhay doon sa Isaiah 26.4 na wala naman talagang ibang kasama ang ating Panginoon na tinutukoy na bato, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At paulit-ulit natin binibigyan ito ng diin. Ngayon kapatid na Lino, siguro puntahan ko na rin yung dinadalanginan ni Moises. Ayan. Dito sa aklat ng Deuteronomy, sa Kapitulo 9, talatang 26, ang sabi po rito ay ganito. At aking ipinanalangin sa Panginoon. Tandaan po ninyo, ang nananalangin po sa pagkakataong ito, walang iba kundi si Moises. Ayan. At aking ipinanalangin sa Panginoon. At sinabi, O Panginoong Diyos. Take note, yung pong dinadalanginan ni Moises, na definido na Panginoong Diyos. Tuloy.
huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. So dito mga kaibigan, nakikita po ninyo yung dinadalangin ng Diyos ni Moises, no, na siyang tumubos sa kanila doon sa Ehipto o siyang naglabas sa kanila sa Ehipto ay mayroon anyang mana. Ayan. Ito yung susi dito, Babylino, para maunawaan natin. Yung Diyos na dinadalanginan ni Moises, na siyang Diyos na naglabas sa Ehipto, walang iba kundi yung Diyos na may mana. Yan. At syempre, kung mayroong mana, may nagpamana, kapatid na Lino. Ayan. Kaya, sino ngayon, itong Diyos na may mana na dinadalanginan ni Moises, at sino yung Diyos na nagpamana? Ayan. Ay walang iba yan, Brother Lino. Ang Diyos na dinadalanginan ni Moses na may mana, kundi ang ating Panginoon Jesucristo mismo. Mababasa naman natin yan doon sa aklat ng Hebreo, kapatid na Lino, no? Kapitulo 1. Yan, talatang 3 ata yan, no? O 2. Tingnan po ninyo at babasahin natin, no? Hebreo 1, talata ay 2. Maganda yung pagkakasalansan dito, mga kaibigan, eh. Ito po ang sabi sa atin. Yan. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. So dito makikita na natin na yung itinalagang tagapagmana, walang iba kundi yung anak. Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung yung anak ang siyang itinalagang tagapagmana, automatic yan, Babylino, ang nagpamana yung ama. Yan. Kaya napakalinaw, mga kaibigan, mga kapatid, yung dinadalanginan ni Moses, yung kanyang kausap, yung kanyang nagbigay sa kanya ng lahat ng mga batas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa nagkakatawang tao, kapatid na Lino. Yan, ganda niyan, mga kaibigan, mga kapatid, Yan, maganda na yung sinalaysay ni Brother Camacho, dinirekta niya na roon sa Hebrew chapter 1, verse 2, na yung doon sa dinadalanginan ni Moses, na tinawag ni Moses na Panginoong Diyos. Yan, maliwanag po yun. Kaya sana yung mga tumututor sa pagka-Diyos ni Kristo, sa kalagayan Diyos ni Kristo, ito na po ang mga talatang binibigkas po natin ngayong gabi. Yung dinadalanginan ni Moses na tagapagmana, tinawag ni Moses na Panginoong Diyos. Walang iba kundi si Kristo. Kasi iba yung magpapamana sa magmamana. Ang magpapamana ay walang iba kundi ang Ama at ang tagapagmana si Kristo. Gaya ng tinalakay ni Brother Camacho doon sa Hebrew chapter 1 verse 2. Ayan, maliwanag na po yan, mga kapatid. Tignan ko muna yung oras. Ayan, alas 8:40. Mga kapatid, baka meron kayong gustong linawin, kung meron kayong comment sa aming mga sinasabi, pwede po kayong mag-send, magtanong, paglilinaw sa ating pong pag-aaral. Mga kapatid. Yan, habang kami naghihintay ng inyong mga tanong para mabasa namin, ayan. Brother Camacho, dito naman ako tatakbo. Total, naihayag mo na yung 9:26 ng Deuteronomy, itinakbo mo ng Hebrew 1:2, yung tagapagmana rin, walang iba na dinalanginan ni Moses, na Panginoong Diyos na tagapagmana ay si Kristo. Dito naman ako, Brother Camacho, tatakbo sa Isaiah 44. Dito sa talatang 6. Dito na ako. Ayan, habang naghihintay tayo ng mga tanong ng mga manunood. Ayan. Nasabi rito sa talatang 6:44 ng Isaiah, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang muli, liban sa akin ay walang Diyos. Eto na, mga kaibigan ko, mga kapatid, mga manunood. Tignan niyong maigi ang bawat kataga na sinasabi ni Prophet Isaiah patungkol sa ating Diyos sa talatang 6 sa kabanatang
44. Tanong, sino ba itong Panginoong ito na hari ng Israel? Ayan. Kukunin muna natin yung isang termino, sino ba itong Panginoon na hari ng Israel? Sa kasaysayan ng bagong tipan, nung magkatawang tao na ang ating Panginoong Jesucristo, sa katunayan yan, maraming talata na yung hari ng Israel ay ipinatutungkol din sa ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, nung nakikipag-usap si Kristo sa kanyang mga alagad, itong si Nathanael na nasa ilalim ng puno ng kahoy ay nilapitan ni Felipe. Sabi nga ni Felipe, gusto kong basahin ito mga kapatid. Napakaganda nito pagkakabanggit na ito. Sa aklat ng San Juan, sa kabanatang 1, ayan, sa chapter 1 ng John, sisimulan natin yung kanilang pag-uusap para makita natin sa talatang 45. Ayan, dito na tayo ha. Chapter 1, verse 45. Patuloy. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin niyaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din sa mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose. Verse 46. At sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka, tingnan mo. Nakita ni Jesus, verse 47, nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Ayan. Alam niyo, sa ibang salin yan eh. Sabi nga ni Kristo ang taong tapat, mangusap yun sa salita ng buhay. Sa ibang salita niyan sa kanya'y walang pandaraya. Yun, kay Nathanael na itinutukoy. Nasabi, itong si Nathanael ay parating, sabi ng ibang mga salin, ito yung taga-Israel. Tapat ito, walang pandaraya sa kanya. Ngayon, habang ito lumalapit, sabi sa kanya, verse 48, sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Ayan. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita. Verse 49. Sumagot si Nathanael. Ayan. Sa kanya, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Amen. Kaya maliwanag sa talatang ito, ano ang pagtuturing ng Biblia o ni Kristo kay Nathanael? Narito ang tunay na Israelita, walang daya, tapat siyang magsalita, walang pandaraya, ika nga sa ibang salin. Sino yan? Si Nathanael. Ano sabi ni Nathanael? Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ayun. Kaya maliwanag dito sa talatang ito ng 1 at kabanatang 1, talatang 49, mismo si Nathanael ang nagpatutuo na sinabi ni Kristo sa kanya, ito'y tunay na Israelita, sa kanya'y walang pandaraya. Okay, sabi ni Nathanael, ikaw ang hari ng Israel na siyang ginamit din ni Propeta Isaiah sa 44 talatang 6. Ito, huli kong talata nito, Brother Camacho, bibigay ko sa iyo ha. Balikan ko muna uli ang 44. Ayan. Kung tinawag na siyang hari ng Israel. Ikalawa naman, bukod sa manunubos, bukod sa siya'y Diyos, uliban sa kanya, wala ng Diyos, kukunin ko yung salitang bandang uli. Ayan. Ano sabi roon? Ako ang una, ako ang huli. Sino na ito? Ayan. Ayan, nakikita natin dito. Siguro natutunugan na ito ng mga sumusubaybay. Ay, alam ko na kung kasan niya siya saan tatakbo ito. Si kapatid na Lino kung saan talata niya ito huhugutin. Ayan. Punta tayo ngayon sa aklat ng Apokalipsis 1. Ayan, tingnan natin. Sino ba yang? Ako ang una, ako ang huli. Doon ako sa talatang 17, mga kapatid. Tatakbo na ako ng talatang 17. Ano sabi rito? Ayan. At nang siya'y aking makita, ayan si Juan Revelador, ay nasubasog akong waring patay. Nasa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot,
Ayan, huwag kang matakot, sabi kay Juan. Ako'y ang una at ang huli. Ayun. Yung nagsasalita sa Isaiah 44, talatang 6, na hari ng Israel ay pinatutukoy tungkol kay Kristo sa 1:1:49. Ngayon naman, ang sabi ng 44, talatang 6 ng Isaiah, ako ang una, ako ang huli. Ang sabi naman ng Apokalipsis 1, talatang 17, talatang 18, pagkatapos sabihin ni Kristo na ako ang una, ako ang huli, ito ang kanyang idinugtong. Talata, sabi ganito, ayan. At ang nabubuhay at ako'y namatay. Ay, wala namang ditong namatay, hindi naman ang ama rito. Ayan, hindi naman yung amang Jehovah ang namatay dito, kundi yung anak. Siguro wala nang pagtatalo dyan kung sino ba yung ako ang una, ako ang huli, yung namatay at nabubuhay magpakailanman. Ay hindi naman yung ama. Maniniwala na siguro dyan lahat na ang namatay dito yung anak. Ang sabi sa atin, ako ang una, ako ang huli, ako ang nabubuhay at ako'y namatay at ako'y nabubuhay magpakailan paman. Ngayon, sino itong akong una at ang huli na tinawag na hari ng Israel, ito ba'y makapangyarihan sa lahat? Yan. Tingnan natin. 4:8 na aklat ng Apokalipsis. Ito ang sinasabi. 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak. Bawat isa sa kanila ay puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi. Na nagsasabi, banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay. Ayun. At nabubuhay at siyang darating. Sa Amen. yung tinutukoy sa 1:17-18 na ako ang una at ang huli na namatay na nabuhay na isang sinasabi ng mga anghel, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nabuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Camacho. Iyon. Napakalino, napakasarap pakinggan, kapatid na Lino, na talagang pati ako nabibless no? Mga kaibigan, na napakalinaw ng mga talata sa Biblia na hindi mo po pwedeng tibagin, mga kapatid, ano? Maliban na lamang doon sa pagmamatigasin nila yung kanilang kalooban, ay hindi nila masasalo yung katotohanan. Pero sa atin po na mga naghahanap talaga ng tunay na liwanag, tunay na katuruan, ito na po yung pagkakataon para maging solido tayo sa paniniwala tungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung yung inyong pong paniniwala, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang at wala ng ibang likas na kalagayan, magbago na ho kayo, mga kapatid, sapagkat kitang-kita na ho natin yung mga katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos na umiral pa mula luma hanggang sa bagong tipan. Kaya tama lamang yung talata na binasa natin kanina doon sa aklat ng Exodo, kapatid na Lino, na yung Yahweh o yung Jehovah makapangyarihan sa lahat. Na siyang sinuhayan din ng talata sa Apokalipsis ng ating Panginoong Jesucristo talaga makapangyarihan sa lahat. Kaya sa kalagayang Diyos po, ang Ama at ang ating Panginoong Jesucristo tunay na magkapantay. Ayan. Dumating nga lamang ang pagkakataon upang matupad ang sinasagasaga ng hula. Siya po ay nagpakababa, nag-anyong alipin, nagkatawang tao. Kaya hindi katakataka may mababasa tayo na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Tingnan mo din ninyo yung isang katagarin ng binabanggit ng Biblia. Ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi din naman niya, ako'y si Jehovah. Ayan, ano? Kaya, mga kapatid, both side, no? Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya lamang po sa membro ng kadyusan ang mayroong dual nature, kapatid na Lino. Wala na pong iba. Bakit nagkaroon ng dual nature? Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya tama lang yung pagkabanggit, kapatid na Lino, ng talata. Ang tawag sa ating Panginoon Jesucristo, bugtong na Diyos ng Ama. Ayan.
Okay po, Brother Camacho, ay ibibigay ko sa ito, bibigyan kita ng puzzle, ha? Ikaw Sige na po. ikaw na ang dumiretso nito, alam ko ang itutumbok nito eh. Babasa ako ng talata dito sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Deuteronomy. Ha? Ito'y nasa talatang 17. Ganito ang pagkakabanggit sa atin. 17 ng Aklat ng Deuteronomy. Yun lang munang isa ang aking ibibigay sa iyo. Ang sabi sa atin, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon na siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Brother Camacho, tinawag ni Moises na Panginoong Diyos itong tinatawag na Panginoon ng mga Panginoon. Sino ba ito, Brother Camacho? Ayun. Maliwanag po na ang talata pong ito ay kaisang-kaisa rin na mababasa natin sa aklat uli ng Apokalipsis. Ito naman ay nasa Kapitulo 19, talatang 16. Ganito ang ating mababasa. At siya'y may isang pangalang nakasulat sa kanyang damit. Yan po'y walang iba, mga kapatid, no? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mabuti pa, kapatid Dalino, itataas ko lang ng bahagya. No? 19 ng aklat ng Apokalipsis. Ayan. Simulan ko po dito sa talatang 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos sa talatang 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino po ang binabanggit na ito na siyang sinasabing hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Sa talatang 13, siya anya'y tinatawag na ang berbo ng Diyos. Ito yung nababasa natin sa aklat ng Juan 1:1 Yan. na ang berbo ay Diyos. Napakalinaw, mga kapatid, no? Na siya rin po yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at siya rin din po, mga kapatid, yung binabanggit sa talata ng aklat ng Deuteronomy sa talatang 10, talatang 17 na Panginoon ng mga Panginoon. Ayan, ang ating Panginoon sa Kristo po yan, mga kababayan. Okay, yan. Kapatid, no? Kaya tinitingnan natin, no? Mula sa matandang tipan, inuhugot natin hanggang sa bagong tipan. Kaya maliwanag din si ako nga, yung Jehovah, yung walang hanggang bato, ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Yung tinatawag at binadalanginan ni Moses na Diyos na tagapagmana ay walang iba kundi si Kristo, sinasagot ng Hebrew chapter 1 verse 2. Sa Deuteronomy 10 verse 17, na pinangungusap ni Moses na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, dakilang Diyos, hindi nagtatangi ng tao, ay walang iba sa nasagot ng bagong tipan sa aklat ng 19 na Apokalipsis na tinatawag na berbo ng Diyos. Kaya sa talatang 16, tinawag din siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero sa talatang 15, medyo naiwan. Papansin, yung berbo na nakasulat sa kanyang mga hita na ginamit sa Hebrew, sa uno ng aklat ng Juan, na siya rin ginamit sa 16, makapangyarihan din sa lahat sa talatang 15. Napansin yan sa mga manonood sa inyong pagbabasa, magmula sa talatang 11 hanggang sa 16, makikita niyo sa talatang 15 yung berbo na Panginoon ng Panginoon, tinawag sa talatang 15 na makapangyarihan sa lahat. Kaya maliwanag po, mga kaibigang mga nanonood sumusubaybay ng programa, sa pagiging Diyos ni Kristo, kung yung Ama na si Jehovah tinatawag na makapangyarihan sa lahat, ganun din si Kristo sa kalagayan Diyos, tinatawag din siya makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid, ang Ama na si Kristo, ang Ama saka si Kristo ay parehong pantay na makapangyarihan sa lahat. Almighty. Ayan, Brother Camacho, ibigyan ko baka
Naku, ilang Baka may minuto tanong lang sa tayo. atin. Oo. Yan. Sige, Brother Camacho, diretso lang. Sige. Nabati pa naman tayo. Okay. Sige, kung wala nang tanong, hanggang anong oras pa ba tayo? Sige, wala pa. Meron pa tayong minuto pa. Mabait naman. Oo. Media man. Ayan, Sige. Ayan, so mga kapatid, na napakalinaw na ng ating mga isinagawang pag-aaral. Ano ho? At tatandaan po ninyo mga kapatid, isang katunayan pa mula sa Biblia, Sound. Sound. Hmm. Ito lang ang signal ni Camacho. Up. Partner, saka na. Partner. Ha? Ito ang signal niya? Bumigay yung signal ni Brother Camacho. Yan. Ganoon nga. Medyo nabitin si Brother Camacho, mga kapatid, Baka yung kanyang internet, yung kanyang signal. Yan. Kaya dito ituloy lang natin ang ilang bahagya habang inihintay natin siya. Kaya yung Diyos na nagsasalita sa matandang tipan, yan yung Kristo na nagsasalita sa bagong tipan. Nakilala ni Moses yung Panginoong Diyos na kanyang dinadalanginan sa 9:26 ng Deuteronomy na tinawag na Panginoong Diyos. Ayan, na siyang tagapagmana doon sa Kapitulo 1, talatang 2 ng aklat ng taga-Hebrew. Tinawag din ni Moses na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon at dakilang Diyos. Ay walang iba'y tumutukoy din sa ating Panginoong Jesucristo mula doon sa Kapitulo 19, mula sa talatang 11 hanggang 16, na tinawag din si Kristo na makapangyarihan sa lahat. Sa katunayan sa unang Timothy, sa Kapitulo 6, talatang 14 at 15, na si Kristo ay darating sa ikalawang pagkakataon. Kaya nga ang sabi sa atin habang hinihintay natin ang ating Panginoon, na sabi sa talatang 14, ay tuparin nyo ng walang kapintasan ang kanyang mga utos. At itong darating na ito ay tinatawag na Panginoon ng mga Panginoon. Kaya maliwanag mga kaibigan, mga sumusubaybay sa programang ito, na yung Jehovah'ng nagsasalita sa matandang tipan ay tinatawag din na bato sang-ayon sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 4. Kaya maliwanag sa pagiging Diyos ni Kristo, ang amang si Jehovah o amang si Yahweh ay magkapantay. Ang hindi magkapantay, yung si Kristo na po ay magkatawang tao. Ano ang dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ni Kristo? Para tayo ay matubos sa ating pagkakasala. Kaya yung pagiging tao ni Kristo, kaya nga sabi sa atin ng Pilipos 2:5 hanggang 8, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inari ang pagkakapantay niya sa Diyos, kundi kanya itong hinubad at nag-anyong alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan kunin ni Kristo ang lugar natin bilang tao. Kaya nga sabi ng Juan, Kapitulo 1, talatang 14, itong Diyos na verbo ay nagkatawang tao. Kaya ang ating Panginoon si Kristo ay may dual nature. Pagiging anak ng Diyos, pagiging anak ng tao, isang katutubo, kalikasan Diyos, at pagiging tao. Kaya yun ang dual nature ng ating Panginoon. Ang Diyos, no siya'y nasa krus,
yung kanyang pagkatao. Yung sinasabing si Kristo hindi alam ang kanyang pagdating sa kalagayang tao. O kaya nga 8:40 ng San Juan, hindi naman natin tinututulan. Nasabi roon ay, ako'y tao na inyong pinagsisikapang patayin. Kaya ang ating tayo, ang ating pananampalataya, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya 100% na tao, 100% na Diyos. Bakit pinaniniwalaan natin tao? Kasi nauwaw, nagutom, umiyak, namatay. Hindi po namatay ang kanyang pagka-Diyos. Yun yung sinasabi ni Moses na ako ang una, ako rin ang muli, na ako'y namatay at nabubuhay magpakailanman. Tinawag sa Biblia na si Kristo ay makapangyarihan sa lahat. Sana po sa aming mga nakikinig, mga sumusubaybay ng ating programa, doon sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ito na po ay pagkakataon, maintindihan, maunawaan na yung Diyos na nagsasalita sa matandang tipan ay walang iba kundi si Kristo sa kalagayang Diyos na nagsasalita sa bagong tipan sa kalagayang Diyos at kalagayang tao. Ayan po ang ating pong pag-aaral ngayong gabi at ang aking partner ay, alam ko baka yung signal nga niya, ang bumitiw. Yan. Pasamantala ho na tayong magpapaalam. Ayan. I was found as a beggar